tanong nga nila ay bakit daw wala doon yung pamilya na magkabilang partido. Ay kasi di ba naunang balita rito, di ba parang yung pamilya ni Vincent ko daw parang ayaw or otherwise kung gusto, kailangan may prenup. Pero di ba na yung kumalat dati na yung daw ha, yung kumalat dati na ang mga bata, pag halimbawa naghiwalay, mapupunta sa daddy, hindi sa mommy. So yun pa rin kaya yung laman ng prenup. Ang sabi ng netizen yung isang sekretary daw naging second witness. Kasi wala nang bit-bit, si Bigyan. Kasi dapat na to sa korte. Dahil nandun na sila sa edad. Ito na nga, di ba? Kakalabas lang nung nakasal na sila. Dahil may nagbago agad sa Wikipedia. Di ba? Yung apelido ni Beck. Talent manager na si G. Diaz nagulat nang biglang nagbago ang pangalan ni B. Alonso matapos ikinasal sa negosyanteng si Vincent Co. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Kamakailan nga ay binulagaan nina B. Alonso at Vincent Co ang biglang pagpakasal na ikinagulat ng publiko na labis naman ikinatuwa ng kanilang mga supporters. Sa vlog nga ni OG Diaz kamakailan na isa din ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi ni OG Diaz ang dahilan kung bakit hindi nakadalo ang mga magulang ni B. Alonso at Vincent Co sa kanilang kasal. Si Bea Alonso at si Vincent Co. Pag-usapan natin ito, no? Dahil syempre, noong July 13 nga, 7 p.m., di ba? Sila ikinasal na sa harap ng Makati City Mayor Nancy Binay. At yun nga, di ba? Surprise! Surprise! Kasi kung mapapansin natin, hindi kumibo, hindi nag-statement si Bea noong naudlot di umano ang kasal nila noong May 16 sa Madrid, Spain. Ito na bumulaga na. Ito na ang sagot ko sa inyong lahat. Para pa nang bumulaga din dahil ikaw ang nagpaputok ng balita. Nag-viral ka na naman. Ayan na nga, hindi ba? Siyempre, uulitin lang natin yung balita na yan. Ang tanong ng mga tao, ay, paano? Ang tanong ng mga tao, ang tanong nga nila ay bakit daw wala doon yung pamilya na magkabilang partido. Alam mo, feeling ko lang ito, wala naman akong kinuha ang impormasyon. Feeling ko lang, parang hindi naman kailangan. Kasi parang siguro nagkaroon sila ng feeling itong dalawa na huwag na natin pag-sabihin sa kanila. Total, tayo naman ang magsasama, tayo naman ang mamumuhay, di ba? Matatanda na tayo na lang dalawa. Plus yung isa, dalawa nating kasama. Siyempre, nagiging nagiging issue rin yan sa mga netizen, na paano daw yung pamilya ni Vincent Co. Di ba? Na parang sandali lang, di ba? Una, hindi naman na teenager si Vincent. May sarili ng pag-iisip yan, kaya nga naging business tycoon yan. Mahusay magpatakbo ng negosyo. And I'm sure, bit-bit niya yan hanggang personal na buhay. Di ba? Yung ganon. Pangalawa, sabihin na natin, hindi naman tayo Chinese. Kasi sa kanila, di ba, parang ito'y pera ng korporasyon, ito'y pera ng kumpanya. Hindi pwedeng galawin ito. Lahat ng mga miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa ilalim ng kumpanyang ito ay may kanya-kanya lamang na allowance o sweldo. So, kung gusto nyo mag-asawa, yun ang gastusin ninyo. Parang gano'n, Diba? So parang kasi nga yung iba sinasabi, so parang technically, nagtanan ba yung dalawa? Nag-hello? Kasi diba parang kung wala dun yung parents ng both sides, parang may blessing ba ng mga pamilya nila yung kasal na naganap? O parang nagtanan? Di ba ganun nagtanan? Tapos biglang magugulat na lang lahat, kasal na yung yung dalawang nag-iibigan. Kasi di ba naunang balita rito, di ba? Parang yung pamilya ni Vincent Co daw, parang ayaw, or otherwise, kung gusto, kailangan may prenup. Na-execute naman yung prenup, hindi ba? Ito yung may kaugnayan doon sa properties, separation of properties, yung kanilang custody, kung sakaling sila magkakaroon ng anak, kung kanino mapupunta, or I'm sure maliit na bagay yan Alam mo, kahit naman hindi yan idaan sa parang in black and white, kung responsable naman kayo nanay at tatay kung maghihiwalay kayo, hindi ba? Sa patuloy nga ng paksa ni OG Diaz ay muling binalikan nila ang ilan sa mga isyu kung bakit napurnada ang kasal ni B. Alonso at Vincent Co
na sinagot nga ito ni OG Diaz. Pero di ba na yung kumalat dati na yung daw ha, yung kumalat dati na ang mga bata, pag halimbawa naghiwalay, mapupunta sa daddy, hindi sa mommy. So yun pa rin kaya yung laman ng prenup. Hindi, di ba ang sinasabi nga, below 7 years Yes. sa nanay, lalo na kung may kapasidad ng nanay na buhayin ng anak niya at nasa matinong pag-iisip. Hindi naman natin alam kung ano yung nakalaman doon, no? Ang malinaw dito ay hindi po involved, tulad ng ibinalita sa akin ng aking source, hindi po involved si Attorney Lorna Capuna. Yung legal counsel ni Bea, ang Geralo, o si Attorney Garcia, yung sinabi nga niya na na-execute naman ng maayos yung kanilang prenup agreement. So wala pa tayo ibang nakikitang picture na kung sinong kasama nila doon, ano? Kasi even yung mga pinost ni Bea doon sa Instagram account niya, silang dalawa lang. Kasi ang caption niya doon, home. Ayun na. Kumbaga, iba ang meaning ng home sa house. Yes! Diba? Ang home ay Yes. parang figure of speech yan. Yes. Maayos, matinong mga pamumuhay na nasa loob ng isang bahay. Oh, Diba? because a house is not a home. Yes. Because when we think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home. I wish I was back there. With the things I've been knowing. I'm sure naiintindihan na ng magkabilang partido kung bakit sila wala doon. Pero nakakagulat dyan, Nay, kasi nga, di ba, last month, nabalita na sinoli na ni Bea yung singsing, yung engagement ring. Tapos biglang ngayon, ay, they're married na! Pero puro yan, di ba, puro mga balita yan. Wala namang confirmation or denial mula kay Bea. Oo. Pero kasi di ba, ang dami mga pictures na wala na siyang suot na singsing. May mga lumabas na mga litrato na gano'n. Napati rin si Vincent ko, wala rin suot din na. For all we know, di ba, ang ginagawa nila, mamatay kayo kaiisip kung bakit ito namin ginawa, tinatag namin ng singsing, ganyan. Kasi nabulagain namin kayo. Pero ano pa rin ng manager ni Bea? Kasi wala din siya dun, ha? Natural. Siyempre, unfair naman sa partido ng lalaki kung andun yung manager na hindi naman katubo ni Bea. Tapos, wala yung pamilya ni Vincent. Siyempre, unfair. Kaya mas maganda, wala na lang tayong isasama. Ngayon, kung ano man yung reaksyon ng magkabilang partido, sige, mag-react kayo. Tapos na yung kasal. Pero Asawa na nakaka-curious kami. na, sino nga ba talaga ang mga witnesses? Oo, kasi kasi- kaya lumalabas sa picture. Yes, kasi si kailangan Bea dalawa. pa lang, si Bea, tsaka si... Meron nga from Dalawa daw kailangan yan, ha? Pag yung owners na sa Kusana. Hindi si Philip. Hindi daw si Philip. Sabi nga ni Philip, kumakain ako, ang dami-daming nagtatawagan sa akin dahil sa'yo. Sabi niya, hindi naman ako minong. Yung kapatid daw niya. Sabi rin naman niya, hindi ko rin nalaman yan kasi siguro baka may NDA sila lahat. Ganon. Sa bandang dulo nga ng kwentuhan ni OG Diaz ay binagi nito ang bagong pangalan ni Bea Alonso matapos ikinasal sa negosyanteng si Vincent Co. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Ang sabi ng netizen, yung isang sekretary daw yung naging second witness. Kasi wala nang bitbit si Bea. Kasi dapat na to sa korte. Dahil nandun na sila sa edad. Ito na nga, di ba? Kakalabas lang nung nakasal na sila. Dahil may nagbago agad sa Wikipedia. Di ba? Yung apelido ni Bea, hindi ba na sa Wikipedia? Oo. Ito na nga ang pangalan na ngayon ni Bea doon sa Wikipedia. Okay. Philbert Angeli Ranolio Fagistrom. Ngayon meron ng hyphen co. Kaya may court order na. Nung Ang una, nandito na lang sa ang ating video at vlog kung ni nagustuhan Bea nyo, Alonso, huwag kalimutan inasasak pa siya mag-subscribe dun at sa pindutin. sa Yun na rin kanya. ang notification Kakasawa para ka, makatipid ganyan, sa ating ganyan. susunod Eto na pa video. yun. Maraming salamat. Di ba may kakasal?